Ngayon, naghahanap ako ng mga guho ng Maya na bahagyang itinuro ng mga dome na lawa. Sa tingin ko, dapat magawa ito sa isang araw, pero sa totoo lang, sobrang labo ng impormasyon. Kaya sinusundan ko ang isang medyo malaking ilog, medyo malayo ako, mga 500 hanggang 600 metro ang layo ko at kailangan ko itong sundan. May isang lugar na sa palagay ko may mga talon o parang mga talon sa may kemen. Ngayong araw, simple lang ang suot ko. Hindi ako nakahanap ng magagamit na mapa ng reyon. Pero may maganda akong global positioning system na may detalyadong mapa ng Mexico. Pero sa bahaging ito, mga ilog lang ang nandito. Puro gubat lang talaga. Kaya wala talagang anumang natatanging palatandaan. Pero bilang dagdag, may dala akong kumpas. Sa pagkain naman, talagang basic lang ang kinuha ko. Ilang energy bars lang at sapat na yon. Marami akong dalang tubig kasi yun ang magiging pinaka-problema. Dito, mabilis talaga tayong pagpapawisan. Sobrang init ng panahon. Ayan, may punso ng anay dito, kaya sa survival, pwede itong kainin. Ipapakita ko kung paano gawin yan. Medyo istorbohin natin sila, pero gagawin ulit nila ang punso nila nang walang problema. Kaya, kailangan lang buksan ng kaunti. Ganyan, makikita nyo na lumalabas ang mga anay, tapos kukunin nyo na lang sila direkta. Si gourmet ay napakasarap, kaya dito sobrang dami nila. Talagang posible na mabuhay gamit ito. Dito, isang punong kahoy na kilala sa lugar ay ang Mulatto Sea. Kaya, tinatawag din nila itong kahoy na balsa, isa itong kahoy na sobrang gaan na maaaring gamitin sa paggawa ng mga balsa. Siyempre, kailangan ng grupo para dyan, pero may mas maliliit pa. May mga sanga na pwedeng gamitin, kaya pwede itong putulin ng sariwa at magkakaroon ito ng malaking kakayahan sa paglutang. Kaya, ang mga lokal ay gumagawa ng saa gamit ang balat ng kahoy din na may mga katangiang nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. At maari ring makatulong laban sa dysentery. Ito ang mulato. Ayon sa sinabi ng mga lokal, may 7 o 8 kilometro akong lalakarin papunta at 7 o 8 kilometro pabalik. Kaya dapat matatapos ko ito sa loob ng isang araw, sa palagay ko. Maraming mga daan ng mga manggang aso at may mga daan din ng mga hayop. May mga lugar na kailangan kong dumaan ng diretso dahil hindi sa tamang direksyon ang mga daan. At minsan, nakakakita rin ako ng ibang mga daan. Naglalakad ako sa mga daan kapag halos tama ang direksyon nila, ginagamit ko sila. Kapag nakita kong lumilihis na ito sa kanan o kaliwa, bumabalik ako sa diretso kong daan sa mga daan, tuloy-tuloy lang ako, ayos lang, medyo madali lang naman. May nakita pa rin akong 2 ahas, hindi ko masyadong nakilala kung anong uri. Maliit lang na mga ahas iyon. Nakakita ako ng mga itim na ahas na 40-50 sentimetro, kaya halatang maraming ahas dito. Mayroong naha, yung tinatawag nilang quaternes, at may mga jaguar din. Normal lang naman, kasi dahil sa ingay ko, ligtas ako at hindi sila lalapit. Sa gabi talaga delikado. Sa totoo lang, hindi dapat magpaiwan sa gabi. Kasi kapag nagpaiwan ka sa gabi, medyo mapanganib talaga. Napadpad ako sa mga bangin na hindi na madaanan. Magpapatuloy ako. Sabi sa Global Positioning System, malapit lang ang mga talon, kaya susubukan kong sundan ang bangin. At sana makatagpo ako ng mga talon na medyo kakaiba.
Dito, medyo matarik din ang pagbaba. Medyo malakas ang agos ng tubig dito. Dito, may malalaking puno na tinatawag na mga Maya na Nogales. Kaya ito ay kilalang kilala rin dito sa rehiyon. Talagang kilala ito. Mga punong galing sa rehiyong ito. Pero ngayon ay makikita na rin sa Africa, Asia, Haiti at halos saan mga tropikal na lugar. Kaya kapag panahon na, namumungga ito ng pulang prutas na matamis at masarap. Pero may hamon sa survival kapag kinukuha ang mga prutas. Ang canopy dito ay karaniwang 40 metro, taas at may punong umaabot sa 60 hanggang 70 metro. Halos imposible nang makuha ang mga prutas maliban kung hinog na at nahuhulog na. Kahit sakto ang panahon, mahirap pa rin. Sa kabilang banda, ang buto ng prutas na ito na tinatawag na noixpin, tinapay. Ang buto na ito ay talagang nakakain. Napakatamis nito at dito may mga yusbong. Eksaktong katulad ng ensina. Pero kumpara sa bunga ng ensina, ang mga butong ito ay walang kahit anong kapaitan. Masarap talaga sila, pwedeng kainin agad. Pero mas maganda kung ihawin o iluluto sa baga. Pinapatuyo ito ng mga taga rito at ginagawang harina, kaya tradisyonal na pagkain ito dito, tradisyonal talaga. Tinatawag itong ramon ng mga taga rito. Ang kagandahan sa punong maya, ito ay mga punong talagang mahalaga. Umaabot ng 40 hanggang 50 metro at may napakalapad na mga sanga. Kaya kapag nasa isang lugar ka kung saan makikita mo ang tinatawag na noixpin, madali mo na itong makita sa lupa. At meron kang daan-daang kilo nito. Dahil ito ay isang bagay na halos pwedeng kainin agad-agad, mas maganda kung lulutuin muna. Pero pwede rin itong kainin ng direkta. Kaya nagkakaroon ka talaga ng malaking dagdag ng calories ng madali lang at pwede mo itong itago sa bag kaya pwede kang magpatuloy ng matagal. Kaya mukhang nasa lugar ako ng mga talon. Ang gagawin ko, bababa ako para tingnan kung ano ang meron doon, pero para magpalamig din. Kaya 3.5 oras na akong naglalakad. Medyo nagkamali ako ng daan at sinundan ko ang isang landas na sa huli ay hindi pala patungo sa tamang lugar. Kaya napilitan akong bumalik sa dinaanan ko at mga 40 minuto ang nawala sa akin. Ayos naman ang global positioning system. Sa totoo lang, tanging mga ilog lang ang tama doon. Pagkatapos, wala na akong ibang naitala. Walang guho, gusali, talon o natatanging lugar. Nasa gitna tayo ng kagubatan.
Dito, may mga scolopendre tayo. Yung mga ito ay hindi makamandag, pwede natin silang kainin kung kinakailangan, pwede tayong gumawa ng sopas gamit ito, walang problema. May iba't ibang uri ng scolopendre, may mga kulay abo na kadalasang makamandag na pwedeng mangagat at kadalasan ay nagdudulot ng Staphylococcus. Ako, nakagat na nun, muntik pang mawalan ng braso. Kaya, dapat malaman na ang mga envenomation mula sa scolopendre, alakdan, langaw at putakti. Ang lason na ito ay natutunaw o nasisira sa init. Dapat malaman na kung kayo ay natuklaw, maaari ninyong gamitin ang apoy ng lighter, mainit na uling o sigarilyo. Painitin ang bahagi ng katawan na natuklaw. At gawin ito hanggang sa hangganan ng sakit para hindi magdulot ng dagdag na paso. Kaya, painitin mo ang bahagi ng katawan at mawawala ang epekto ng lason. Sa ganitong basang kagubatan tropikal, laging may amoy na maanghang na talaga namang kaaya-aya. Minsan, naamoy mo ang mga prutas gaya ng ligaw na mangga o ligaw na papaya, naamoy mo talaga. May matamis na amoy, kaya dapat maging mapanuri ka sa mga amoy sa paligid. Dito, naamoy ko ang musk. Kapag naamoy mo ito, karaniwan may unggoy, pero dito, di ko sila narinig. Hinihintay ko lang makita. Pero sigurado akong pinagmamasdan nila ako at nasa itaas sila ng mga puno. Kaya sa basang kagubatan, tropical, may problema tayo sa tubig. Kaya alam natin na may ilang mga baging na madaling nagbibigay ng tubig. Ito lang yon. Ito ang prototipo ng mga baging ito na talagang baluktot. May mga baging na parang may singsing at nagbibigay ng tubig, ngunit marami rin ang hindi. O kaya ay nagbibigay ng asukal o lason sa halip na tubig. Kaya kung di mo sila kilala, may teknik na dapat gawin. Sa una, gumagawa tayo ng hiwa. Pag may puting likido, tinatapon agad dahil lason yun na baging, laging ganon. Kapag may tumutulo pero hindi puting likido at hindi malapot, sa oras na yon, pinuputol natin ang baging gamit isang hiwa lang. Kung paunti-unti mo itong putulin, mananatili ang tubig sa baging, kaya dapat isang hiwa lang gawin. Pagkatapos, ilalagay mo ang kamay mo dun sa parte kung saan dumadaloy ang likido. Kung malinaw ang tubig at hindi nagbabago ang kulay kapag nasa kamay mo na, malaki ang posibilidad na ito ay ligtas at pwedeng inumin. Kaya sa puntong yon, pwede mo na itong tikman. Kung hindi ito mapait, hindi maasim at kung ang lasa nito ay neutral, may lasa ng kahoy o matamis, ligtas itong inumin. Kung ito ay maasim o mapait, kailangan mo itong itapon agad dahil ito ay nakakalason. Kaya dito, hindi ko na ito puputulin dahil wala namang silbi na putulin pa ito. May tubig ako, pero ang ganitong klase ng baging ay mahalaga at interesante na malaman.
Dito nakakita ako ng sapotillas, kaya ito ay isang prutas, isang malaking prutas na matatagpuan sa mga basang kagubatan, tropikal. Ito ay isang prutas na halos kasing laki ng isang napakalaking abokado, kumbaga yung mga tropikal na abokado. Napakatamis ng prutas na ito, pero tapos na ang panahon nito, ilan na lang ang natitira sa lupa. Ang mga sapotilya, ang puno ng sapotilya ay yung punong nandoon na medyo kakaiba rin ng itsura, kaya napakatamis, napakasarap. Kaya, dalawang gamit ng sapotilya. Pag hinog na, pwede tayong mabusog sa prutas. Pero meron ding buto na interesante. Ipapakita ko sa inyo. Malalaki at pahabang buto ito na pwedeng kainin, pero sa ganitong estado, napakapait nila. Kaya dapat itong hiwain ng maliit at lutuin sa maraming tubig para mawala ang pait. Ang mga Maya o yung mga lokal dito ay gumagawa ng inumin mula rito. Isang inumin, sa totoo lang, dinudurog nila ito, hinahalo sa mais at gumagawa sila ng inumin na parang tsokolate na talagang paborito nila. Kaya ang buto ay talagang nakakain, makikita natin yan. Paghiwa ng sapotile, kita nyo na medyo mas dilaw kadalasan. Pero dito, bulok na ito. Ayan, kita nyo ang buto. Ang buto ng saputile, Na pwede ring kainin. Kaya, ngayon, ayan, ito ay isang balat at sa loob nito makikita mo ang buto. Kaya pinapakuluan natin ito sa maraming tubig dahil sa ganitong estado, gaya ng nasabi na, ito ay mapait. Ayan ang buto. Kaya dito, mabilis tayo nakakakuha ng biomass. Nabot na ang layunin. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako naloko dito. Maganda ang sorpresa. Nandito ako ngayon sa tuktok ng tila isang napakatandang piramid na may mga haligi, mga bilog na haligi, at isang uri ng kapitel. Nakatayo pa rin, lubos na nababalot ng gubat. Kaya may mga guho dito na hindi nakatala at napansin kong may ilang libingang burol sa paligid. Ibig sabihin, nasa isang sinaunang lungsod tayo. Talagang napakaganda nito. At ngayon, binigyan ako ng Global Positioning System ng 7, 8. Mula pa nung simula, medyo madali ang mga daraanan. Isa na namang sorpresa, may konstruksyon dito. Nasa ibabaw pa rin ako ng isang burol at habang naglalakad-lakad ako sa paligid ng maliit na templo, nakita ko ang pasukan na ito. Kaya titingnan ko, sisilipin ko. Mukhang isang gusali ito, typical ito ng Maya. Sa totoo lang, mga arko ng Maya ito. Kaya mga 1,000 hanggang 2,000 taon na ang tanda. At mukhang parang isang maze sa loob na nagdadala o nagdala nun sa isang bagay na tiyak na mas komplikado pa. May mga paniki dyan, ang dami nila. Ang gaganda nila pero